So ayun guys, in this video, special edition tayo kasi tayo ay magpapa-car maintenance. So ano ang ipapa-car maintenance natin? Ang ipapa-car maintenance natin is yung gulong natin. Yun yung una. Kasi kanina, dito mga nakarang araw, nag-uulan. So, nung chinecheck ko yung gulong ko, at parang laging nababawasan ng hangin. Kasi every day, ino-open ko yung sasakyan para lang kahit paano mag-start siya. Tapos pinahangin ako na din, parang tinakbo ko ng konti, I think mga around 500 meters o 1 kilometer para lang pahanginan. Nung pinahangin ako ng sunod-sunod na 2 araw, laging nababawasan ng hangin. From 32 nagiging 20, 15 yung unahan, yung front left. So sabi ko, ay may butas to. Friday na. So, pumunta ako doon sa may paborito kong pinagpapalitan ng gulong. kasi suki na ako doon. May ganun talaga pagka nagkasasakyan ka na, no? Tapos, tingin mo okay naman yung service ng store nila. Laging doon ka na lang nagpapunta. Tapos, kilala ka na rin ng nung owner or nagtitinda doon. Kumbaga yung cashier nila. So, nung nung pagtanggal nila, nakita nila na may lobo yung gilid, guys. So, advice ko na lang, guys, kapag yung gulong nyo is within a year lang, kasi may mga warranty yung mga gulong. Kunyari, binili nyo ngayong taon, I think sabihin na nating February lang o March. Tapos nakalagay sa resibo ng pinagbilan nyo, 6 months or 1 year, pwede pa yung palitan, yung lobo lang ng gilid. Pero, ang twist doon, guys, kailangan hindi na-vulcanize. Kasi pag na-vulcanize yun, void na ang warranty. So, ganun yun. So, sa akin, guys, yung gulong kasi yun na nabili ko is pa pala. Doon ko din binili yun Kaso nga lang, ang manufacturing date niya is 2021. Pero I think, 2022 ko nakuha yung sasakyan na to So, I think mga around December ng 2020, I think around ng mga January o February ko nakuha to. Kaya 2021 yung manufacturing date ng gulong na yon. Kasi yun lang din yung available nung time na yon. I think kung tama yung hula ko. Kaya, void na rin yung warranty noon. Pero, in-explain naman sa akin, parang nagets ko naman. Kasi nakita ko yung year model ng gulong yun. Ay, 2021. Ito pala yung una kong nabili. Kasi yung likod, yun yung bago talaga, which is 2024. Ngayon, so nakita ko, ay, wala na to. Ko lang din napansin na 2021 pala yung nagkaroon ng problem. Well, anyway, sineshare ko na din sa inyo yung idea na kapag ngayon yung pinili yung gulong, tapos, nagkaroon ng ganong problem like lobo, pwede nyo pa ipapalitan. Usually ng mga ganong gulong. Ang gulong ko nga pala is Aribo. So, okay naman sa akin. So far, ang naging problem ko lang talaga is vulcanize kasi nga gawa ng mga road condition. May mga ano-anong pako, alambre. Doon tayo napapagastasan. Tapos ngayon guys, another car maintenance na naman tayo, which is undercoat. Kasi itong sasakyan na to, nabili ko, katulad nga na nasabi ko, is around 2022 ata. Kung tama yung tingin ko. Pero I think mga ganong year nga. Then, hindi ko din natanong sa nabilian ko kung napa-undercoat ba niya to or what. So, sabi ko, much better na rin na ipa-undercoat tong sasakyan. Kasi, according sa nabasa kong manual ng BIOS kung tama yung pagkakaintindi ko every 9 months kailangan magpa anti-rust or undercoat. Wala naman akong budget na ganun. Para every 9 months kailangan magpa undercoat ka para iwas kalawang. So gawin na lang natin kahit mga every 5 years or 3 years kung may bababudgetan tayo. Kaya tayo nagtatabi ng 300 pesos. Ngayon pupunta tayo dun sa may na-search ko sa internet kung may na-search ko sa internet na na pa-undercoat. So lalagay ko na lang siya, which is ayan. Actually meron namang tips para kunyari dumangay ng baha. Meron namang tips na solution like pa-underwash kayo. Electrical nasa around 450 pesos ang pa-underwash.
naglalaro naman ng undercoat ng around 4K to 7K, depende na lang sa shop. So ngayon kasi itong nakuha kong shop is naka-promo, medyo swerte tayo na nakuha lang natin ng 4K. Wow! Guys, depende yan ha, iba-iba ang price niyan, depende sa peak season. So ang date ngayon is July 25. So sineshare ko lang sa inyo yung experience kasi nakuha ko siya ng mababa na presyo. At the same time, ginarap na din natin opportunity kasi hindi rin naman natin to napapa-undercoat pa. So pupunta tayo dito sa 3M. Then sa kayo, ano ba yung itsura ng second hand na unit na 2022 nakuha na hindi pa napapa-undercoatan na naging active nito lang taon na to sa pagiging isang Lalamove driver. So let's go! So ayun guys, nakita nyo na ang ating undercoating sa ating unit na si LC. Ngayon, nandito tayo para i-review ang ating experience. Simulan natin sa customer satisfaction. Masasabi ko na all goods sila. Siguro out of 5, sabihin na lang natin na 4.5. Yung 0.5 is hindi kasi natin pwedeng i-perfect kasi yung 0.5 is room for improvement na lang for future use. So kaya ako nasabing 4.5. Then yung undercoating na ginawa nila is masasabi ko namang all goods guys kasi talagang pulido. Kita nyo naman sa video, talagang sulok-sulok. Pagka nag-undercoat sila, meron isang nag-undercoat tapos meron parang isang natingin kung ano yung i-undercoat like parang assistant. Then after nun, meron pang final checking na mangyayari which is yung sa staff nila kung okay ba yung nagawa ni nag-spray ng undercoat, which is para sa akin ano yun, a big yes yun kumbaga kasi 3 eyes na to 4 eyes na ang natingin sa final result ng ginawa nilang service sa unit natin. At the same time, makikita nyo din bago siya i-undercoat, may mga dinaanan siyang process like underwash, after nun spray ng anti-rust, then after nun dyaryo na, ice, after ng anti-rust is spray ng water, babanlawan, then after nun dyaryo na, saka pa lang i-sprayan ng undercoat, then patutuyuin, tanggal ng dyaryo, then baba, then car wash. Aside from that guys, dito ako natuwa kasi kasama din sa service nila ang pag-check ng pang-ilalim. Kasi kung mapapansin nyo, yung mga kulang na tops nilagyan nila, which is para sa akin much better kasi usually yun talaga ang nagkukulang sa mga sasakyan especially kapag sa second hand mo nakuha yung unit mo. Ang kagandahan sa kanila, parang pag-care nila sa customer nila, nilagyan na nila ng tops, which is goods para sa akin kasi madalas akong nakasayad sa ilalim pagka mababa so makakatulong yung tops na yun para maiwasan ako sumayad sa mga matataas pala na kalsada, like matataas na humps, ganon. Kaya yun, masasabi kong advisable naman siya, kumbaga recommended naman yung naging service nila kasi accommodating at the same time pagdating sa scheduling talaga namang flawless ang nangyari. Ako pa nga may mali kasi di ba katulad na sabi ko sa inyo, nakaschedule ako ng 11 actually, pero upon checking kanina nakita ko nga yung gulong ko may logo tapos may butas pa. Nakarating ako doon ng mga 3:30 ata. So big shoutout kay kuya na pumayag pang i-cater tayo. Maraming salamat sa iyo kuya. Saka sa mga shoutout sa mga dito sa nag-asikaso ng unit ko, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko yung pag-entertain nyo sa akin at pag asikaso na din sa unit ko. Maraming salamat ulit at shoutout sa inyo mga kuya. Sa next na pagkikita, ako is tingin ko maging isang loyal na customer nyo na.
So, yun. Ngayon guys, back tayo dito sa, papunta ako sa may Santa Rosa. And, nagkikrave ako sa ramen. Ang tagal ko nang di nakakain ng ramen. Bakit sa Santa Rosa? Sa SM Santa Rosa, Ramen Kuroda. Kasi, marami akong branch na natikman na Ramen Kuroda. Na Aka Ramen especially. Yung kasi yung lagi ko ina-order. Pero, dito lang talaga sa SM Santa Rosa yung may uniqueness sa flavor. Although na hindi naman sila pare-pares naman ng lasa. Siguro konting-konti lang, pero para sa akin much better talaga yung sa sa tawag dito sa may SM Santa Rosa. Iba yung experience saka yung flavor ng Aka Ramen nila. Talaga namang kung may level 1, 2, 3 dito sa kunyari sa ibang branch, level 1, level 2. Pagdating dito sa SM Santa Rosa, para sa akin, level 3. Kumbaga, maximum level siya. Kasi, ewan ko mas masarap talaga yung ramen kuruda nila na Aka Ramen. Kaya dito ako nakakain, kahit ang layo ko. Pero nyo guys, Calamba, Laguna pa ako. Although, nandito naman tayo sa Santa Rosa, sinaglitan na natin, dinayo na natin kasi nga, masarap ang ramen, lalo na kapag malamig ang panahon. So yun, pakita ko sa inyo. So yan, nandito na tayo sa may Santa Rosa. Nung nakikita nyo, pakanan na tayo, dumaan na tayo na expressway. Kasi kanina pinapadaan tayo sa may Bayan-Bayan. And nakita ko, abutin ng 50 minutes pag nagbayan-bayan. So sana nag-enjoy kayo guys sa aking munting video. At may natututunan kayo, especially sa pag-alaga ng sasakyan. Kasi para sa akin pagka inalagaan mo yung sasakyan mo, hindi yan magtatampo sa'yo. Mag-aalagaan ka din yan. Lalo na ngayon, ang sasakyan natin ay gamit natin sa panghanap buhay. Part-time hanap buhay. So, might as well na alagaan din siya. Kaya, nagtatabi tayo ng pang car maintenance. Kasi dun talaga siya napupunta. Pero yun yung ko na. Siguro, nakailang vlog na ba tayo? I think 45. 45? Tama, 45. So, 45 times 3,000. Ay, 3,000. 300. Siguro mga nasa, upon checking, ang savings na natin, kung 45 day na tayo kay Lalamove, is 13,500. So, ang mga nagagastos pa lang natin, guys, is change tire, which is eto nga, 2.8. 2.5 pala. Tapos, yung paano natin, undercoat natin, which is 4.2, yung 200 binigay ko ng tip kanila kuya. Change oil, I think ang change oil natin nung last time is mga nasa around 3K to 3.5, I don't know. So may tira pa din. So yun yung maganda, di ba, kapag nagtatabi ka every booking mo. So hindi na masakit yung pang car maintenance. So I think kahit masira pa, actually may naririnig na akong I think wheel bearing nasira ako kasi may nakirinig ako maingay somewhere in front left. So, doon din natin kukuhanin kapag punta natin sa next car maintenance. So, iba-vlog din natin yon. So, ngayon, medyo traffic pa sa stranded dito. Matapos ang from Lunes to Friday na ngayon lang tumila ang ulan. So, all goods. Kaso nga lang, traffic. Na-miss ng mga taong mag-SM.